Okay. Purihin po ang Panginoon. Madalas po sa atin, may mga tahanan na nagpuprograma talaga ng pagkain. Di ba? Lunes, Martes, Miyerkules, alam nila kung anong menu na iluluto. Natin ng Biyernes, Munggo, ganyan. Di ba? Now, mayroon din tayo mga sangkap na pagkain sa kagaganda ng katawan. Di ba ba? Pampaliwanag ng paningin, isa na yung kalabasa. Tama ba yun, kalabasa? Pagka high blood ka, yes, lagi kang mag-ulam ng upo. Ha? Nakakabawas. Tanongin din nyo, ha? Baka mali ako. Then, kung ikaw, diabetes, huwag kang magpapawala ng pipino. Number 1 yan. No? Na nakakatulong. Then, hindi ko alam, hindi ito. Wala yata. No? Wala yata. Naubos ko na yung ka-research yung Facebook. Wala yata. Parang wala. Okay? May isang kapatid na nagbigay sa akin isang bulang bawang. Tapos sabi niya, Pastor, subukan mo, makakatulong to. Okay naman. So sinubukan ko. Halos megit isang buwan. Pagka bago ako matulog, isang liso. Ganyan. Minsan tumatagal yun eh. Tutusukin ko ng karayom, tapos isundot na ganyan. Kabila, ganyan. Matagal na, may isang buwan na, pati yung unan ko, yung loob, amoy na bawang. Pag pumasok ka sa kwarto ko, para ng kusina ang amoy. Ganyan. Lagi ko andun, sa tabi lang siya ng unan ko. Ganon. So, sabi ko nga, kulang na lang na mantika at kawali. Ganyan. Alam nyo, mga minamahal, tip, pag kayo walang ulam at tabi-tabi ang mga bahay, lagi nyong gawin, magisa kayo ng bawang. Ang sarap sa amoy yan, sasabihin, sarap ng ulam nila. No? Sigurado yan, sarap ng ulam nila kahit wala. No po? So, purihin ang Panginoon. Now, ano ang tema na nais kong itulak? Nasa bahagi ng ating mga buhay, yung tema rito, may panahon na minsan nagbabalik ako ng tema para sa kapakinabangan ng lahat. No? Nagbabalik ako ng pagkain para lang sa kabusugan ng lahat. No po? Now, ang pinakatema, ye are the lights to shine. Kayo ang ilaw na lumiliwanag. Na po? Andiyan yan, Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Ang ikalawa, witness to testify, Romans chapter 10, verse 17. Yan po yung ating tema ngayong umaga. Na po? Now, kapag tinignan po natin ang bahagi ng John chapter 14, verse 6. Ano po? Pamilyar yan. I am, sabi niyang ganyan, the way. Sayang yung mga inimbita ko na may mga unbelievers na nangako pero hindi nakarating. Hindi ko alam kung bakit. No?
Oh, I am the way. I am the truth. I am the life. No? Makita natin, yung pinakamalaga doon, yung buhay. Na po? So, ang katotohanan at ang daan. No? Sa iyo na ang lahat ng uri ng relihiyon sa buong mundo. Kung wala kang Kristo, wala. Okay? Alisin mo na lahat ng relihiyon, basta mayroon kang Kristo, sapat na yon. Okay? Bagamat mayroon kang Kristo, wala na lahat na, sa iyo pa rin ang buhay. Ano po? Yan po ang isang katotohanan. Dahil kay Kristo, nakasentro ang buhay. At ang buhay na yan, lumiliwanag. Ano po? Ang sabi diyan. Ang sabi ng John chapter 11, verse 25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. See? Ang sino magsumasampalatay sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Anong ibig sabihin? Bihisan lang yung kamatayan. Sa isang anak ng Diyos, bihisan lang. Nagbihis ka lang para isuot ang panibagong buhay na nasa Diyos. Yan po. So kung titingnan natin yung bahagi ng titingnan natin yung bahagi ng John chapter kalimutan ko na to. Revelation chapter 1 verse 17 to 18. At ang nabubuhay, namatay, ako, 17, verse 17. Ako ang Alpha at ang Omega, yan. At nang siya ay aking makita, ang sabi ni Juan, ay nasubasub akong waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay at sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. Verse 18, at ang nabubuhay at ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. So makikita po natin, nakasentro sa ating Panginoon Kristo ang buhay. Pag binalikan natin ang Juan Kabanatang 4 hanggang 5, makikita po natin yan. Ang sabi diyan, in Him was life. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Verse 5, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Na po, yung ating Panginoon Kristo ang tinutukoy diyan. Mahalaga ang ilaw. Na? Ito yung unang-unang nilikha ng Diyos sa lahat ng bagay na nakikita natin dito sa sanglibutan. Yung liwanag. Na po? Isang bahagi na makikita natin, dito lang sa atin, kapag ka nag-brown out, lagi nagba-brown out, di ba? Galit na yung nasa iyo. Kasi maya-maya, brown out, maya-maya, brown out. Alam natin na mahalaga ang liwanag, yung ilaw. Kaya sa mga nagsishooting, yung unang direktor, or ang unang sigaw ng direktor, di ba? Light, camera, action. Bago pala yung action, bago pala itutok yung camera, mauna muna yung liwanag. Now, ang sabi ng Matthew chapter 5, verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Amang nasa langit. Ito po yung ating buhay. Yung ating karakter
yung ating bahagi ng tinatawag nating imahe ni Kristo. Ano po? Naalala nyo yung kailan yun? Nakaraang linggo lang. Lumiwanag yung langit. Ano po? Pagkatapos sumabog, hindi nakarating sa atin yung yung sabog, yung ingay. Yun daw pero sa puerto, tsaka mga karating doon, na nakita nila. Ilaw muna yun. Ilaw. Na parang kwitis sa itaas. Tapos biglang umusok, sumabog. Yan. Ano po? Nakita ng lahat. Ano po? So dito, makita po natin po, yung bahagi ng kahalagahan ng ilaw na ito, yung liwanag na ito, sapagkat dito na ipapahayag po yung ating mga buhay. Na po, yung liwanag o buhay na kay Kristo na nasa atin. Na po, yun po. Wow. Kaya kahit mahirap ka lang, kahit mababa lang, kumpara doon sa mga iba, na po, nirirespeto ka. Dahil doon sa uri ng buhay na mayroon ka. Mataas. Na po? Dahil dumadaloy sa iyo yung bahagi ng liwanag ng buhay ni Kristo. Yan. Na po? Now, yung buwan, walang sariling di ba? Kumukuha lang sa araw. Pero alam natin na nag-enjoy tayo kapag maliwanag ang buwan. No? Magandang tignan. Magandang ipamasyal. Di ba? Nag-enjoy ka, lalo na yung mga tinatawag na magjuwa. Ano po? Enjoy sila dyan. Naalala ko nung hindi pa bumabagsak yung COVID. Ano po? Andun ako sa Malbato. Sa gitna ng kagubatan. Na po? Sabi ko sa pamilya ko, timing, ang ganda, kabilugan ng buwan, tapat pa sa birthday ko. Sabi ko sa kanila, wala muna tayong maghahanda, wala muna tayo, kasi dyan sila lahat, pamilya ko, dyan sila. Wala muna tayong sabi ko, gusto ko mapag-isa. Sa araw ng birthday ko, sabi ko, kabilugan ng buwan, gusto kong ma-enjoy, kabilang ng aking Diyos. Nagtayo ako ng tent doon. Tapos may 2 ilaw, tsaka isang ganito kalaking solar. Doon ako sa kagubatan, mag-isa. No? Pagdating ng ng buwan, kaliwanagan, doon awit ako ng awit. Wala na makakarinig sa iyo eh. Awit ako ng awit. Pagkatapos, nagpe-pray ako na nakadilat sa taas, nakatingala ako sa taas. Enjoy ko yung liwanag. See? Pagkatapos kinabukasan, yan, dumating sila. May mga dala-dala na silang pagkain. Na po? Masarap na ma-enjoy mo yung bahagi ng buhay ng liwanag na kasama ang Diyos. Yan. Naalala ko yun. Tapos hindi na ako nakakyat kasi bumaba na nga yung COVID. Na po? Purihin ang Panginoon. Now, ang sabi diyan, simula sa creation, Genesis chapter 2, verse 7, ang sabi ng Biblia, nung likay ng Diyos si Adan, tao, nakalatag ang kanyang katawan. Ang sabi ng Biblia, at hiningahan ng Diyos ang butas ng ilong ng tao at ito'y nagkaroon ng kaluluwang may buhay. You see? Ando na po yung tinatawag na liwanag. Ayan. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa labok, hininga niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Na po? So, andyan po. Buhay na banal, buhay na walang kasiraan, buhay na lumiliwanag. Yan po yung nasa atin. Na po? Bagamat pinatay ng dyablo, yung liwanag pong ito. Na po?
Then, napasaad sanglibutan, yung tinatawag na matinding kadiliman, at yan ay ang kapangyarihan nga ng kasalanan. Diba? Sa John chapter 10, verse 10, yung tugon ng ating Panginoon Kristo, ang sabi diyan, kaya lamang pumupunta rito ang magnanakaw, para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Pansinin po ninyo. Ano po? Perfect. Isang buhay na ganap. Kasiya-siya. Perfect. Super abundance. Excessive. Labis-labis. Buhay na mataas ang uri at halaga. Buhay na mayroon pong quality, kalidad. Ano po? Buhay na nangingibabaw, overflowing, umaapaw. Andiyan na po. Extraordinary. Nang ipagkaloob po sa atin ng Diyos ng ating sarili. Pagkaloob natin sa Diyos, sa Panginoon Kristo, ipinagkaloob din po ng Diyos yung kanyang buhay sa atin. Ano po? At ito po yung pinakamataas na bahagi na yung kalikasan ng Diyos, yung kanyang persona, yung kanyang character, no? Yung kanyang image, Christ image, napasa atin, sa ating isip, sa ating puso, sa ating katawan, sa ating kaluluwa, sa ating espiritu. Na po? Kaya nga tinatawag tayong Kristuanon. Kristo. Christian. Na po? Napasa atin yung pag-uugali o karakter ni Kristo. Ito yung sinasabi kanina na kinakailangang lumiwanag sa buhay natin. Na po? Yung buhay pong yan. Imagine, taglay natin yung buhay ng Panginoon Kristo. Na po? Ito po yung pinakamataas. Ano po? Nang sabihin ng Panginoon Kristo na naparito siya sa sanglibutan upang bigyan po tayo ng buhay, yung buhay pong ito hindi isang ordinaryo na buhay. Ano po? Naparito siya upang idepensa ang buhay laban sa kamatayan. Kaya nga, nung mamatay siya at muling nabuhay, taglay na po niya yung buhay na may kasaganaan, buhay na mapagtagumpay, buhay, marami pong napapaloob yan. Buhay na nabubukod, naiiba, nangingibabaw, buhay na nagpapahayag ng katotohanan, buhay na lumiliwanag sa gitna ng kadiliman ng sanglibutan pong ito. You see? Yan po yung nasa atin, yung buhay na yan. So ito po yung tinatawag na tunay na prosperity. Taglay natin. Hindi po yan yung mga magagandang kotse, magandang bahay, o ano man. Yung buhay ni Kristo na nasa atin, na nagpapahayag ng katotohanan. Naalala ko sabi ng engineer sa akin, doon kami nagkita sa Palawan, South. Then, feel niya siguro na sanay siya sa mga syudad. Feel niya siguro na malungkot, sa Liminangkong kami. Nang sabi niya, Vic, tara. Sabi niya, to for the road tayo. Sabi niya yan, maraming chicks doon. Sabi niya ganyan. Naalala ko yung sinabi niyang pangalan. Sabi niya, yung bear house ni Esther Dasigan. Ayaw ko, kilala ito. Kilala yan ng mga mangingisda. Ganyan. Maraming chicks doon. Sabi niya ganyan. Sabi ko sa kanya, engineer, hindi ko po ano yan. Once sabi ko na, uminom ako, ikamamatay ko. Totoo yan. Kasi, pag uminom ako, kamamatay ko yan, hindi ako makahinga. Papantal yung buo kong katawan na mamantal, pagkatapos hirap na akong huminga. Sabi ko, mamamatay ako dyan. O, sabi niya, doon na lang tayo, sabi niya,
magbilyar. Sabi niya ganyan. Eh sabi ko, sa tanang buhay ko, hindi pa ako nakahawak ng panundot na yan. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, alam mo ba, walang kakwenta-kwenta sa isang tao na nabubuhay sa labas ng mundo. Yun ang kanya. Walang kakwenta-kwenta. No? Ang dami nga rito, makikita mo yung buhay ng mga napakaraming tao dito. Sa kanila lahat eh. No? Pero walang kwentang buhay kasi yun magtatangay sa kanila sa kapahamakan. Ano po? Now, nakita ba nyo sa Facebook? Bigla pumasok sa isip ko. Kasi kung ano yung buhay mo na nag-iisa, kahit ihalo ka sa marami, yun pa rin. Di ba? Kahit naihalo ka, bago mong kakilala, sasabihin, hihiyain mo siya, Kishihoda. Nahiyain ko siya. Hindi niya ako pwedeng matangay sa bahagi ng ano niya, ginagawa. Na po? Naalala na yung sa Facebook, hindi ko alam kung nakita niya yan. Kakatulong sa akin yan. Kinita ko. Yung bang chichirya, yung kinakain niya. Chichirya lang, pero ang baso niya sa tabi. Ha? Pagkatapos, pag binuksan ng asawa niya yung pinto, titignan siya, no? Chichirya lang kinakain niya. Pero pag sara ng pinto, bumababa yung nakatali na red horse. Red horse, sabay tagay. Tapos inono naman siya. Tapos natabi naman niya. Pag tinignan ng asawa niya, binuksan ang pinto, tumataas yung red horse. Nagtatago doon sa jacket. Nakita niya yun? Sino nakakita nun? Ayun. Lagi si Sister Ginili na. So, kung ano yung nag-iisa ka, yun din na magiging ugali mo kahit doon sa harap ng marami. Ano po? Now, dito binuksan niya yung uri ng buhay sa tao na yung imposible sa tao, posible sa Diyos. See? Ito yung bahagi ng tinatawag natin, 2 Korinto 5:17. Ano? Ang sinamang na kay Kristo ay bago. See? Lahat ng bagay na nariritong pag-uugali, lahat ng bagay na naritong palso, wala na. Hindi yung katulad ng pagka nagagalit ka, namumulaklak na yung bibig mo. Di ba? Andun na lahat. Marami mga tao na naghahanap ng pagbabago. Kaya makikita niyo pagtitiwala ng tao sa relihiyon. Di po ba? Pipilitin nila na sila ang kaunang-unang itinayo ni Kristo na relihiyon. Walang itinayo si Kristo na relihiyon. Naparito si Kristo para alisin ang lahat ng relihiyon. Hanggang ngayon, makikita nyo, kapangyari ng relihiyon, kung saan sila namulat, doon na lang sila. Kung saan yung mga ninuno nila na nangawala, doon na rin sila. Okay? Inaalis natin yan lagi, binabanggit ko lagi, kasi ang tao, dito umaasa, dito rin siya mapapahamak. Sa bahagi ng reliyon. Relasyon ang kailangan po natin. Marami naghahanap ng pagbabago. See? Pag New Year, makikita niyo yan, naglilista na yan. Hindi na ako sisigarilyo, hindi na ako inom, hindi na ako magdadrugs, hindi na ako magsusugal. Alin? Pagkalipas lang nun, balik siya sa dati. Walang puwersa, walang espiritu ng Diyos na nasa Kanya. Na po? Na yung binagong buhay na ito, kahit mo saan ihalo, makikita mo sa buhay nito, yung talagang pagbabago. Na po? Ang sabi ng Pilipos 2:15, upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos. 15. Pilipos 2:15. Upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng tala na nagniningning sa kalangitan
Mahalaga po ito sa bawat isa. Ayan. Kita po natin, upang kayo ay maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masasama sa gitna nila, lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Na po? Importante po talaga yung bahagi ng ating testimonyo, yung buhay na kay Kristo. Na po? Na makita po ninyo yung nangyaring aksidente sa isang barko ng Negros Navigation. Na po? Tahimik na naglalakbay sa gitna ng dagat, panatag ang dagat, natutulog ang lahat ng pasahero. Naalala niyo kung anong taon po yun? Kalimutan ko na kung anong pangalan ng barko. Malalaking barko po yan. Biyaheng Bisaya. Na timing na yung hindi tagbot, malaki sa tagbot, malalakas sumatak yan. Humahatak yan na mga oil tanker. Na yung oil tanker, halos ganito lang, simula dyan, ganyan lang kataas. Ang ano niyan sa dagat. Tapos walang mga ilaw. Yung may ilaw lang, yung nauuna na naghahatak yan. Mga 4-5 yan na nakakadina. Malalayo agwat pagkatapos yan. Kinahatak. Ano po? Tanker. Malaki yan sa ilalim. Hindi yan makikita kasi kulay itim yan, yung mga tanker na yan, para may pinturang alkitran. Ganyan. Sunod-sunod yan. Pagkatapos ito, naman siguro, sunod na naman ang isa. Yun ang binangga ng barko. Nabangga, walang ilaw. Yung may ilaw lang, yung nandun na, humahatak. See? Lumubog. Hindi ko alam kung anong nangyari, kung pagkaalam ko, patay lahat eh. See? Kaya makikita natin bakit mayroong parula. Mayroong mga bagay para maiwasan na yung mga naglalakbay madisgrasya. Na po? Makita yung mga parte na mababaw. Yan po. Ano po? Then, nakita niyo alitap-tap. May lugar tayo pinupuntahan dito. Meron dyan, di ba? Yung isla na maraming alitap-tap. Kita niyo alitap-tap, firefly. Naalala ko yung sabi na father ko, panahon ng giyera, yan ang kanyang pinakailaw. Nang huli siya niya, nilalagay sa panyong puti. See? Tapos yan ang ginagamit na pang-ilaw. Ano po? Isa lang yan, hanggang bigas lang. Pag pinalipad mo gaya, makikita mo. Kita ang kanyang liwanag. Kung saan yung pinakamadilim na sulok, lugar, mas lalo siyang nagiging maliwanag. Yan po, yung buhay natin. Ano po? Like firefly. Ano po? Now, ikalawa. Witness to testify. Saksi para magpatotoo. Ano po? Romans chapter 10, verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Okay? At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. See? Sabi diyan. So, kung lumiliwanag na yung buhay mo sa lugar mo, sa mga kakilala mo, sa mga kapitbahay mo, sa mga kaibigan mo, nakikita na kung sino ka, nakikilala na kung sino ka. Eh? Kinakailangan pa ba ang iyong bibig magpahayag? Ha? Dalawa po ito. Yung ating mga buhay nagsasabi ng katotohanan, lumiliwanag doon sa mga nakakakita sa atin. Okay? Alam nila kung ano ka. Kilala ka nila. Yun. Pero yung ating mga bibig magsasaysay doon sa mga
hindi nakapaligid sa atin, doon sa mga hindi nakakakilala sa atin. Yun po. Dalawa po yan. Kaya nga kanina, okay, kita nyo, bawat isa sa atin mayroong mga television. Pag binuksan nyo yung TV, pag naka-off yung kanyang sound, audio, naka-off yung kanyang sound, nakita nyo, kumakanta. Pero hindi nyo alam kung anong kinakanta niya. Kung ano yung tono. See? Nakikita nyo siya. O di kaya nagsasalita. Sabi natin, yung Pangulo, sasalita. Pero hindi mo alam kung ano ang tema ng kanyang sinasabi. Malalaman mo lang yun kapag binuksan mo yung audio. Hindi audio, audio. Pag binuksan mo, malalaman mo kung ano yung kanyang sinasabi, kung ano yung kanyang kinakanta. Yan po. Kaya dalawa yan. Ang problema, hindi nyo alam kung anong meron kayo. Hindi ba? Sino dito nakakalam na visual siya? Visual ang tawag yan. Wala. Hindi nyo alam, di ba? Visual ka, kapatid? Sino nakakalam na audio siya? Wala, hindi nyo alam. Ako, para maliwanagan nyo, ako, visual ako. Ito para paliwanag ko sa inyo kung ano yung visual. Visual ako. Kahit yan, makapulot lang ako ng tornilyo. Tornilyo, kahit anong klase siya, pulutin ko yun, tatabi ko. See? Baka dumating ang oras, magagamit ko siya. Kailangan ko. Ako yun. Mahalaga sa akin, yung visual. Nakukuha ninyo? Yung aking may bahay, audio yan. Audio. A-U-D-I-O. Audio. Sa TV, andyan, video or sound. Visual or audio. Yan. Now, audio siya. May mga bagay na tinatabi ko, makita ko ngayon, nasa sunugan na. Sa kanya walang kwenta. See? Walang kwenta sa kanya. Yung aking pangmasahe na 4 yan, gumaganyan-ganyan yan. 2 yun, 2 piraso. Abay, makita ko nasa sunugan na. Hindi siya vision, hindi siya visual. See? Ngayon, nakita ko, nagwalis ako ng bahagya. Nakita ko yung dripod kong tinabi, nandun na sa sunugan. Tinatabi ko yun. Visual ako. Audio siya. Kaya hindi ka pwedeng magsalita dyan na may laman na konti. See? Daramdamin niya. Totoo yan. Kasi, audio siya. See? Now, ganito. Once na nagbigay ka ng kahit na bulaklak lang, masaya-masaya na si Ron. Visual yan. Masaya-masaya na si Ron. Pag uwi mo, magbigay ka ng kahit na chocolate, masaya-masaya na yan. See? Pumunta ka ng Pick-a-Pearl. Punta ka ng Pick-a-Pearl, bumili ka ng isang set, ikaw, kwintas, ano pa, sing-sing, regalo mo sa kanya, ayun sa'yo niyan. See? Visual siya eh. Visual siya. See? Yung audio naman, regaluhan mo man ng brilyante yan, ng diamante,
Hindi yan masaya. Walang kwenta sa kanya yun. Okay, nandyan lang, pero hindi niya feel. Bigyan mo siya ng Rolls Royce, bigyan mo siya ng BMW, bigyan mo siya ng Ferrari. Wala, hindi ganong ano yan, hindi ganong masaya yan. Ha? Mas feel niya kung saan? Ano na feel niya? I love you. 3 times a day. Saya siya dyan. Naririnig niya. See? I love you. See? Uy, ang ganda-ganda mo talaga. Ano siya niyan? Masaya siya. Kisa doon sa mga nakikita niya. Di ba? Ang bango mo talaga, nakakagutom. Amoy tinapa. Di ba? Masaya siya diyan. Yung mga ganong bagay. Visual. Ngayon, malalaman nyo kung ano kayo. Ha? Hindi ba nyo alam kung ano kayo? Visual o audio? Ha? Alam na. Audio? Okay. So makikita nyo ngayon, yung bahagi ng dalawang importante, mahalaga yun. Maging sa Biblia. Ginamit ito ng ating Panginoon. Maging sa Biblia. Yung dalawa pong ito, audio or visual. Nakita nyo, unang-unang miracle na kanyang ginawa sa Kana. Sa kasalan doon. Ang sabi niya sa mga katulong doon, punuin nyo ito. Ha? Yung 6 na tapayan, pinuno ng tubig. Pagkatapos, ang sabi niya, okay, sumando ka, pagkatapos dalhin mo ron sa coordinator ng kasalan, patikim mo sa kanya. Pinatikim. Ang sabi ng coordinator, sarap na alak ito. Sabi ng ganyan, bakit huli lang pinagsilbi? Sabi ng ganyan. Pero hindi alam, na siya. Hindi tinanong, hindi alam. Maging yung mga sasalok ng tubig, hindi kilala ang Panginoon. Pag binasa nyo sa verse 11, chapter 2, verse 11, makikita nyo, ginawa ito ng ating Panginoon, no, para manampalataya sa Kanya ang Kanyang mga alagad. Kasi first time lang, first na makikita ng Kanyang mga alagad ang bahagi ng mga kababalagan. Okay? Gumawa siya ng kababalagan na hindi siya nakikilala ng marami. Okay? Yun po yung visual, nakita. Na-serve yung lahat ng ano pong yun. Nung magpagaling siya sa chapter 9 ng John, nagpagaling siya dyan ng bulag mula sa pagkapanganak, pagkasilang. Ano po? Nasabi niya, nagdura siya sa lupa, pagkatapos tinimpla, no? Pinaputik, pagkatapos pinaid sa mata ng bulag, pagkatapos sabi niya, magsilamos ka. Sabi niya, doon sa Siloe. Then, pagkatapos doon, nung gawin ng bulag, no, nakakita na siya. Marami nagtaka, pati yung mga pinuno ng mga Hudyo, tinatanong kung sino yung nagpakita sa kanya. Yeah? Basta ang alam niya, sabi niya, once I was blind, but now I see. Alam ko, sabi niya, na ako bulag, ngayon nakakakita na ako. Hindi niya, meron, sabi niya, naririnig ko lang, pangalan niya, Jesus. Yun lang. Pero hindi niya nakita. Kasi wala eh. Naghiwalay na sila, maghilamos ka, hindi na niya nakita si Jesus. Nagpapakita, may makita natin, na sa bahagi ng ministeryo ng Panginoon, ginagamit niya ito, visual o audio. See? Yun po. Gumamit din siya ng audio. Yung visual, pinakita niya yung bulag. Ano po? Gumamit siya ng audio. Sa chapter 4 ng John, makikita natin dyan, na po, nandyan yung bahagi ng babaeng Samaritana, sumasalok. Yan, sabi ng Panginoon, sa Samaritana, sabi niya, maaari bang makiinom? Yan. Ang sabi ng Samaritana, Ginoo, malalim ang balong ito. Sabi niya, saan ka kukuha ng panalok? Sumagot ang Panginoon, kung alam mo lang kung sino itong humingi sa iyo, baka ikaw humingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Di ba? Yan. Then,
Sabi niya, kung ganon, ang sabi niya, bigyan mo ako ng tubig na sinasabi mo. Para hindi na ako pupunta sa ganito kalayo para lang umigib o sumalok. Then, sumagot ang Panginoon, mga 16, 17, 18 na yan. No? Ang sabi ng Panginoon, sabi niya, Wes, umuwi ka. Kunin mo yung asawa mo. Okay? Puro yan audio. Audio yan. Wala po akong asawa, sabi ng babae. No? Tama. Wala kang asawa. Kasi nagkaroon ka na ng 5 asawa. At kaya nakasama mo ngayon, hindi mo asawa. See? Ibig sabihin, yung 5 na yun, mayroong namatay, mayroong anal, mayroong divorce, siguro, ganun. Nakarami siya ng ganun. Ano? Pero yung kinakasama mo ngayon, hindi mo asawa. See? Binuksan ng Panginoon Kristo yung kasalanan ng babae na kanyang ipinamumuhay, na kanyang ginagawa sa pamamagitan ng kanyang salita. Yun po yung salita, yun po yung kapanganakan sa tubig. Hindi po yung bautismo. Yung salita, yun ang Panginoon. No? You must be born again sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya yun, marinig niya, kaagad-agad, iniwanan niya yung kanyang banga. Mahalaga sa kanya yun. Sirit siya na umuwi. At pagdating doon, sumisigaw siya. Tingnan nyo. Yung lalaking tao, sabi niya, nagsabi sa akin, lahat-lahat ng ginagawa ko, siya na yata yung Kristo. See? Then pagkatapos po noon, nagsilabas yung lahat, marami. Pagkatapos pinuntahan ng ating Panginoon Kristo. Then, inanya yun ng Panginoon na mag-stay sa kanila sa Samaria. Stay pa siya ng ilang araw. Sa verse 41, 42, makikita natin. John chapter 4, verse 41 to 42. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. See? Pagkatapos, sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Audio. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. See? Now, mayroon po kayo niyan. Mayroon po kayo niyan. Ano po? Yung ganitong bahagi ng mga kaloob, mayroon po kayo niyan. Alam po nyo, napakadali pong magkwento. Di ba? Napakadaling magkwento ng mga bagay na nagaganap sa ating mga buhay. May mga bagay na walang kaugnayan sa Panginoon. Diba? Pero pagdating na sa bahagi ng ginawa sa atin ng Diyos, po, parang ang hirap sabihin, ang hirap na isa-isay, po, doon sa ating mga kakilala, sa bahagi ng ating mga kaibigan, or even maging doon sa bahagi ng ating mga kasambahay. Ano po? No. Kung inyo po mapapansin ngayon, katulad ng binanggit kanina, naglipanan na po ngayon ang lahat ng uri ng karamdaman. Hindi pa natatapos yung dengue. Ano po? May mga biktima pa ng dengue dyan sa ospital. Ngayon, mga ospital sa Maynila napupuno ngayon ng leptospirosis. Yung bahagi ng infection na kanilang nararanasan, kung meron kang konting sugat, konting galis, pumapasok doon yung kanilang mga tubig, hindi na po malinaw, kulay dilaw na, maberde-berde. Andiyan na po, lahat-lahat, lumulusong sila diyan, kasama na yung kanilang septic tank na sumingaw, na lahat nandiyan na. See? Diyan na sa kanila. Kabagabag. Nakikita ko, pinanood ko yung nagbabahay-bahay yung dating Vice President, Noli Boy Di Castro. Na po? Andun lang siya sa bangka niya, nakikipag-usap. May ilan na mga natirang, iba, wala na. Inabandon na. Kasi puro na water lily, puro na matataas na dayami. Na po? Mga ospital natin ngayon, punong-puno na. Doon, ng mga pasyente. Ilan na, 1,000 na rin namamatay. Ito yan.
Yan, sa Biblia, ganyan. Sinasabi yan sa Bible. Pestilences. Kasama yan. Sa mga pestilences na mararanasan ng tao. Na po? Pero ang pinakapunto po rito, na po, yung karamdaman, na po, na nararanasan ko ngayon, at karamdaman na matagal na. Na po. Naroon na po sila sa karamdaman na yan. Nakakamatay. Yan po yung kasalanan. Okay? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Ngayon, mayroon kayong kaloob. Audio or video. Ano po? Pwede niyong gamitin. Ang mga yan. Mayroon po kayong resita sa inyong mga kamay. Ang problema, hindi po natin nagagamit para bigyan ng solusyon itong mga ito. Ano po? Andyan po yan. Resita na mula sa Diyos. Ano po yung sabi ng 1 John chapter 5 verse 13? Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo, matiyak, masigurado na kayo mayroong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa anak ng Diyos. Atras natin sa verse 12. Ang kinaroroonan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. See? Madali pong isa-isay yung katotohanan. Isa-isayin po natin. Ikaw, number 1, ikaw, yung sanga. Wala dyan. Ikaw ang sanga na nararapat mamunga. John chapter 15, verse 8. Yan. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo na masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Number 1, ikaw ang sanga na nararapat mamunga. Ikalawa, ikaw ang ilaw na lumiliwanag. Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Okay? Number 3, ikaw ang witness, saksi, upang magpatotoo. Luke chapter 24, verse 47 to 48. Witness to testify. Luke chapter 24, verse 47 to 48. Ikaw ang sundalo ng Diyos na nagdadala ng kanyang banner sa ilalim ng kanyang cross. Ye are the soldiers of the cross. 2 Timothy chapter 2, verse 3. Pakibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Okay? Panlima, ikaw ang alipin upang maglingkod sa ating Panginoon. Ano po? John chapter 13, verse 14 to 17. Yan. Okay? Number 6,
Ikaw ang asin ng sanglibutan. Ye are the salt. Matthew chapter 5, verse 13. Ayan, kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi itapon at tapakan ng mga tao? Gaano kahalaga ang asin? Subukan mo magluto. Tubig lang at niluluto mo kung ano, huwag mo lagyan ng asin. Tingnan mo kung anong klase ng niluluto mo. Okay? Number 7, ikaw ang bahagi ng katawan ni Kristo. Kinakailangan yan gumalaw. See? 1 Corinthians chapter 12, verse 27. Pag hindi ka gumalaw, paralisado ka na. Kayo ngang lahat ang isang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. See? Huwag mong pahintulutan o hayaan na ilan-ilan lang ang gagalaw. Ha? May problema yan. Ay mga na-stroke, di ba ganyan? Mata na lang kumikilos. Halos hindi na makapagsalita. Yung mga kamay bumaloktot na. Ano ba? Ikaw ang anak ng Diyos, nakatiwala ng Diyos sa lahat ng bagay na pinagkatiwala na katotohanan. Okay? John 1:12. Andiyan yan. Paano na 12? Yan. Number 9, ikaw ang templo ng Diyos na buhay. Okay? Naninirahan sa iyo ang presensya ng Diyos. Nandiyan sa iyo ang banal na Espiritu na nananahan sa iyo. Kung kaya nauunawaan mo ang mga bagay na katotohanan. No? Ikaw ang templo ng Diyos. Hindi mo na pag-aari yan ang iyong katawan. Huwag mong gamitin sa bahagi ng ikasisira. No? Kundi sa kalwalhati ng Diyos. Kasi sa katawang ito, dito nagdi-display yung glory, yung kalwalhatian ng Diyos. Yung Diyos na hindi nakikita, yung Diyos na hindi alam ng tao, makikilala lang sa pamamagitan mo. Kaya meron tayong tinatawag na audio or visual. Nakikita po sa buhay po natin. Nagsasaysay ang liwanag, nakikita natin yan. Visual, then nagsasaysay ka ng katotohanan, audio, lahat pong ito. So, I hope na nakita po natin yung ating mga sarili, ang kahalagaan kung ano po tayo sa bahagi ng ating kaugnayan sa Panginoon. Marami pala tayo na mga bahagi na pwedeng gamitin sa Panginoon. Yung katayuan mo kung ano ka sa harap ng Panginoon. So, alin ba sa mga ito ang nagpa-function? See? Alin sa mga ito ang nagpa-function? Bilang mayroong relasyon kay Kristo, bilang anak ng Diyos, bilang templo ng Diyos, bilang sanga na nakakabit sa puno. See? Namumunga ba ako? Di ba? O wala. Nagdadahon lang ako na nagdadahon. Parusa. Yung walis lang siya ng walis na mga tuyong dahon. Walang bunga. Naalala niyo yung igos? Nagugutom ang Panginoon, nadaanan niya.
Nung tingala niyang ganyan, isa walang bunga, sinumpa niya. Anong pakinabang? Wala. Ano? Ikaw ang liwanag. Hindi ka man magsalita. Nakikita sa buhay mo. Iba yan. Iba yan. Huwag mong subukan yan. Iba yan. Okay? Iba ang buhay niyan. Makikita mo, minsan pagka lalapit ka pa lang sa isang grupo, nakilala ka, unti-unti na silang. Kasi nangangati sila. Alam nila yung buhay mo. Naiba sila. Kaya nga sabi ko sa batibot, makikita mo yan. Kahit naihalo ka sa marami. No? Lilitaw at lilitaw kung ano ka. Sa batibot, makikita mo, maglalagay yan, tsinelas, sapatos, ano pa, yung mga bagay na ano dyan. Katapos, saka maglalagay dyan ng kutsara. Di ba? Meron silang alin sa mga ito ang naiiba. Tuturo mo yung naiiba. Yan po tayo. Yung buhay natin. Ano po? Ikaw ang asin ng sanglibutan, pampalasa ng ating mga buhay. Ano? So, purihin po ang Panginoon. Maikli, payak, pero halos makita po natin ang katotohanan. Ano? Na halos nauwi po para sa atin at sa ating kaugnayan sa Panginoon at kung paano tayo bilang anak ng Diyos nakasangkapan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang banal, maraming pong salamat sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin, Diyos, sa katotohanan, Panginoon, na aming pong nakikita. At patuloy, Panginoon, na nais mo pong buksan sa amin ang aming mga buhay na sa kaparanang ito, Diyos, makita namin, Panginoon, mga pangangailangan sa bahagi ng iyong mga gawain. Punuan mo kami ng mga bagay, Panginoon, na kung saan magagamit po namin sa aming mga kaloob. Tulungan mo kami, Panginoon, na matuklasan namin ito at magamit namin sa kapaglilingkod. Bless mo po ang bawat isa. Salamat po sa iyong mga salita. Sa pangalan namin, Jesucristo. Amen. Amen.